Right mga kamukil, yan, good morning. So panabo project tayo mga kamukil, no? Ngayong umaga. So mamayang hapon doon naman tayo sa Cataluna. Kasi importante din naman kapunta tayo doon, no? So trabaho namin dito ngayon mga kamukil. Umpisa na yung ating paggagawa na second floor, no? Nangyari sa mga tubular, light material tayo mga kamukil, no? So yung unang gagawin natin dito mga kamukil, pagka ganito, pinakauna talaga aalamin natin kung gaano kalaki yung bahay na gagawin natin second floor. Ipapatong natin dito sa pinaka ground natin, tapos computein natin para malalaman natin kung gaano kalaki yung poste na magagawa natin sa ating foundation, no? Sa pinaka ground floor, pinaka importante yan. So ito mga kamukil, hindi pa nagawa itong bahay na to, na-compute ko na yung mga materials, ilang kilo yung ipapatong dito sa taas. So nung na-compute ko na yon, nag-advance pa ako, nagdagdag ako ng bigat pa para sa load bearing nitong poste na to. So itong second floor na ipapatong natin dito, kayang-kaya sa poste na to. Ngayon na nagawa na natin to, paano ba natin umpisahan yung paggawa ng second floor na tubular o second floor na bahay? Yan, nayari po sa light materials, tubular, no? Unang-una mga kamukil, pinakauna natin gagawin, isigurado lang natin talaga mga kamukil itong ground floor, kung meron namang ground floor yan titirahin nyo ngayon, at saka papagawa lang ng second floor extension. I-check nyo muna yung layouting ng buong ground floor, no? Kapag tumama, pasalamat tayo kapag nasa eskwalado o square niche yung bahay na unang gawa. Pero kapag hindi mga kamukil, kaya kailangan natin mag-check para yung sarili nating gawa dito sa second floor is maeskwalado natin, kasi importante yan, nasa taas to eh. Makikita yung diferensya nito dito sa mga manonood o dumadaan kapag diferensyado yung bahay na pagkayari dito sa second floor. So yung ginawa namin, kahit na kami yung sarili nag-layout nito, pagdating sa second floor mga kamukil, chinik pa rin naman yung eskwela. So kuha naman yung eskwalado. So doon kami kumuha ng reference una mga kamukil. So una, nagli-level kami. O mula doon sa flooring, nagli-level kami. Kung mula sa floor finish, kasani tiles natin, papuntang drop ceiling, magkano yung gusto nating tayo. So dito mga kamukil, nasa 300 cm kami, no? High ceiling tayo dito. So nung nakuha na namin lahat ng mga level, ngayon, tinatansian namin bawat kanto. Yan, bawat gilid. So doon kami nagkuha ng reference. Yung tansi na yan mga kamukil, para sigurado tayo na yung ginagawa namin sa ground, yung file na yan is masusunod natin papunta doon sa wall. Kasi napapansin nyo pagdating dito, hindi na kami yung may existing walling na dito. Itong wall na to sa kabila to, no? Pero lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ganito, kailangan negosyasyon muna, no? Ikaw may-ari na nagpagagawa at saka yung may-ari dito sa kabila, baka kasi dikit tayo ng dikit dyan, tapos hindi magkakasunduan, no? Kailangan magpaalam muna pagka ganito. So ang senaryo dito mga kamukil, walang problema kasi ito naman ay bahay ng tita nila, no? So walang problema. Bago pa, hindi pa naumpisahan, nagkasunduan na yung both side, no? So yung ginagawa ko mga kamukil para makakalis din sa gastos, yung poste na yan, yun na yung aking tatargetin, no? Dyan ko ipapasok yung channel bar natin. Mula doon papunta doon, yan yung tatargetin natin. Kailangan makapatong o makapasok yung ating channel bar dyan. Hahanapin natin yung pinakabakal dyan, bubutasan natin yan. Doon natin itutuhog yung ating channel bar. Ang purpose ko lang kasi doon, gagawa tayo ng balkoni. May dadalhin bigat yan, gagawa tayo ng balkoni dito na magkakaroon tayo ng buhos dyan sa pinakabalkoni, no? Manipis lang yung ating ibubuhos. Yung purpose doon, kasi kapag hindi buhos yung ating gagawin, maaari pong mabulok agad itong balkoni natin dito, no? Kung aasal lang tayo sa mga board, o kailangan buhos tayo dito. Yung gagawin ko rin dito mga kamukil, flat deck. Bili tayo ng flat deck. Ang flat deck kasi mga kamukil, bakit hindi na lang weave deck yung gamit ko? Flat deck kasi mga kamukil, may hinahabol akong kapal ng buhos, no? Kinakalkula ko na yan. So ang habol ko dito nasa mga 2.5 inches yung kapal ng ating buhos. Nang sa ganon, yung calculation sa load bearing natin dito sa taas is hindi tayo lalampas. Kapag weave deck kasi mga kamukil, kailangan ko pang damihan ng channel bar doon, kasi yung kapal ng weave deck, gustuhin mo man hindi, laging nasa 4 inches talaga yung kapal niya kapag weave deck yung ginagamit natin. Kaya nag-ship ako ng flat deck, gagamitin natin dyan para yung kapal lang ng flooring na hinahabol ko is makukuha ko talaga. So lahat ng tama ng mga channel bar papunta dito ko kinukuha sa mga poste na to sa kabila, no? So masusunod mga kamukil, nung nilayout namin itong bahay na to, dyan ako nagkukuha ng reference sa mga poste na yan. Yan, dyan tayo kumukuha. Pinapauna ko sa gitna mga kamukil. Pag mabutas yan, so nagpa-primer pa naman sa channel bar, tamang tama, mabutas, tutuyo na yung primer sa channel bar, makapag-fabricate na. Kasi dugtong to mga kamukil, mangyayari dito.
So dugtong yan, kulangin yung isang channel bar mula dyan papunta doon. So kailangan natin magdugtong. Okay, so yun po yung details mga kamukil. Yung pinaka-importante yung paglilibil natin para hindi na pa ulit-ulit na trabaho natin. Pag nailibil na natin sa unang gawa natin, yung pagpatong natin ng mga runner natin dito para sa second floor, pag nalibilado natin yan, so patong ka na lang mga kamukil pagdating sa flooring. Kasi wala naman tayong kailangan pang ilibil kasi sa channel bar pa lang, sa umpisa pa lang nailibil na natin yan, pantay na lahat. So yun yung pinakauna namin ginagawa ngayon. So mamaya mga kamukil, update pa tayo. Alright mga kamukil, so inumpisa na namin yung paglatag ng aming mga runner mga kamukil dito sa pinakababa, no, na kung saan siya yung papatungan natin ng ating second floor. So lahat ng reference kinukuha namin mga kamukil doon, no. So sukat na lang tayo papunta dito. So yung hinahabol naming lapad mga kamukil 5.8 mga kamukil, no. 5.8 meters yung hinahabol namin lapad. So, dahil dun yung pinaka-eskwalado natin, so doon na tayo magkukuha ng reference sa kabila, no. So inuuna namin sa paglagay yon. Okay. Tapos ispat tayo mga kamukil. O ganito yung pag-umpisa, no. Pag gumawa tayo ng mga ganitong klaseng bahay, ano, tapos ang naispatan, tapos lipat tayo sa kabila mga kamukil, doon sa pinakadulo. So doon banda malalagay ating balkoni. So meron na tayong binigay na allowance doon na matatawag natin cantilever beam, no. 1.5 meters yung lapad niya. Huwag na tayong masyadong lalampas sa 1.5, no. Pagka cantilever kasi madalas lang talagang ginagamit ko dyan, o binibigay nasa 1.5 meters lang tayo, no. Kaya pag sobrang mahaba, delikado na po, no. Ayan, sukat na naman tayo ng 5.8 papunta dito. Pareho yung lapad nyan kasi iskulado po yan yung doon, no. So hindi natin kailangan iskulahin pa lahat. Kaya nasabi ko, kahit sa pag-layout, isang part lang ng kukunan natin ng iskwala. Pag may iskwala na natin yung paliter ale nya, pwedeng sukat-sukat na lang tayo. Yan. So nakapatong lahat sa post itong natin, itong mga channel bar. Ayan, kung napapansin nyo, ay sa siguro part kasi maglisod kag patong sa tubular nya. Tapos din na to, ha? Kaltasan lang. Kaltasan lang. Kining isa mo ni pagunit mo sa post ko, ano? Dili na. Sige, bro. Kino. Napapansin niyo mga kamukil, yung poste natin hindi ko sinaga, di ba? Nagbigay kami ng allowance. Mangyayari dito, papakain natin sa bus itong natin, bubuhusan natin na makakain itong channel bar natin. Para yung pangambang ililipad, no? Kasi sa bawat gawa ko ng ganitong project, ganitong klaseng second floor, lahat ng comment, hindi kayo ililipad sa hangin yan. Ganun lahat ng mga comment, no. So tayo naman nakakaalam, so normal lang talaga na may mga ganun, yung mga bago na siguro nakita yung mga ganitong klaseng gawa, no. So dyan banda mga kamukil, meron din akong ginagawa dyan, bahay ng isang pulis, no, dyan sa part na yan. Yun yung pinagkukunan model nila ma'am, no. Ito rin yung gagawin natin dito. Marami na kami nayari na ganitong klaseng bahay mga kamukil, no, pagka ganitong klaseng trabaho. So dati-dati lahat ito pinaka pangalawang project ko itong mga kamukil na gumamit ako ng channel bar. Sa lahat ng mga ginagawa ko, halos-halos lang po gamit ko doon, tubular lang po lahat, wala nang iba, no? Pero pinagdubli ko yung tubular, nakadubli siya. Ito, dahil magbubuhos tayo dyan, kaya na gumamit ako ng channel bar kasi may konkrito tayong ipapatong dito sa taas, gaya ng balkoni, itong CRs dito. Pagka ganyan yung mga senaryo mga kamukil, mas madali kasi mga kamukil itong channel bar gagawin natin kaysa magpurma pa tayo, buhos-buhos pa tayo dyan ng beam, no, na para sa CR, para doon. Matagal po yun, no. Tsaka nasa depende lang sa pagdiskarte itong ganitong klaseng trabaho. Okay, so abangan nyo lang mga kamukil, tapusin nyo hanggang ma-plaster namin to, paano namin sinimulan. Alright, so pagdating dito sa second floor mga kamukil, ang mangyayari dito, gagawa na naman tayo ulit ng ibang plano dito. Iba kasi yung plano natin sa ground floor, no. Ang purpose natin sa ground floor
itong mga poste, pwede na nating hindi natin sundin to sa pagdating sa taas mga kamugil, no? Kasi kung napapansin nyo, yung purpose lang natin itong mga poste na may magpapatungan tayo nitong ating mga runner, siyang sasalo sa second floor natin. O pagdating dito sa second floor, magli-layout na naman tayo ulit dito para sa kwarto, kung saan natin itatama yung mga poste. So i-divide na naman natin itong mga kamugil tulad nito. Nakuha na natin yung kabuuan. O i-divide natin ilang kwarton dito, saan natin ilalagay yung hallway, saan natin ilalagay yung tawag nito, parang sa pinaka living area dito sa second floor. So madi-divide natin yan. Panibago na namang layout yung ating gagawin dito, panibagong plano, di ba? Tulad nito, dito masusunod natin yung poste sa ground floor. Dito tayo magpapatayo sa mga corner nya, perimeter. Pagdating dito sa gitna, dito na tayo na naman magtayo ng ibang poste. Hindi natin masusunod yung nasa baba, no? Kasi iba po yung nakaplano sa baba, iba din po yung sa taas, no? So yun po yung ano dito, diskarte.